Breaking news po mga kababayan, nako po, Coco Martin, sumabog po dito sa balitang ito. Pinasaringan si BBM at talagang merong matinding mensahe si Coco Martin na tila wala pong nakukulong na mga kurap. Puro maliliit na isda. Nako mga kababayan ko, ngayon lang po magalit si Coco Martin. Ngayon lang po sasabog ito. Totoo kaya mga kababayan? Kasi yan yung mga komento eh. Coco Martin sumabog sa galit. Binanatan si BBM. Dahil nga po sa flood control issue na ito. Pati si Coco Martin. Dahil nagbabayad pa ng malaking tax ito. Walang bumabalik na maganda. Nako, eto na mga kababayan, si Coco Martin. Meron siyang papitik sa Malacanang mga kababayan eh. Kumbaga, pinitik niyang ganun eh. Nako, tinutumbok ang Malacanang, tinutumbok ang palasyo. Coco Martin, eto na. Merong matinding pasabog. Panoorin po natin mga kababayan. Naku, Coco Martin, pang-probinsyano ang aksyon na ito. Sasabog na. Totoo kaya? Panoorin nyo mga kababayan para hindi kayo ma-fake news kasi yan ang kumakalat na balita. Ngayon, hindi ko pa napapanood ito. Sabay-sabay tayong manood. Pag pinapakinggan kita, Coco, you really have a good heart. You want to serve the people. Nasa ambisyon mo ba tumakbo bilang isang politiko, bilang isang public servant sa Pilipinas? No. No? Ilang beses na ako tinanong dyan. Ang dami ng mga haka-haka, Oo. natatakbo ko, sabi kong ganun. Sa simpleng pamamaraan ko, sabi ko, masaya na ako na kahit paano nakakapagbigay ako ng trabaho sa mga kasamahan ko sa industriya o sa mga nangangarap na makapasok dito. Pero yung tumakbo sa politics, hindi ako, parang ano yan eh, kumbaga, sisirain ko yung buhay ko eh. Right. Sisirain ko Oo, yung, oo. kumbaga, kaya ko sabihin, maganda na yung sinimulan ko eh. Oo. Di ba? Hindi ko na para sirain pa. Masaya ka na sa pamilya mo, sa production Maraming outfit, way sa mga eh. proyekto Maraming mo. way naman kung talagang gusto mong tumulong eh. Alam mo, Coco Martin, tama ang desisyon mo. Huwag mo nang balaking tumakbo sa politika. Sisirain mo lang ang imahe mo kasi yung mga sinasabi mong yan, baka bumalik sa'yo. Baka yung kakabatikos mo, hindi makulong ang mga korap. Baka mamaya masangkot ka dyan eh. Bumalik sa'yo mga binabanat mo ngayon. Kaya tama lang na diyan ka na bilang probinsyano direktor ng pelikulang Pilipino. Mas mamahalin ka ng mga Pilipino. Diyan ka na lang. Huwag mong gayahin si Lito Lapid. Yun, tahimik lang. Yes or no lang ang alam. Diba? Tuloy pa natin. Di ba parang sabi ko nga sana makahanap tayo ng mga bagong uupo. Yung totoong yung talagang malinis yung hangarin para tulungan ang bansa natin at ang mga tao. Yung totoong tutulong. Kasi honestly po, Sir Rico, pansinin niyo, wala man lang makaisip kung paano susolusyonan ang traffic sa Pilipinas. Ako sabi ko, isa lang ang nakikita ko. Dapat iba-ibayin natin yung oras ng pasok ng trabaho. Di ba, nagawa natin sa call center na pasok lang gabi hanggang umaga. Like, kunyari, taga-pabrika, ibayin natin ang oras ng pasok ng nila. Gawin natin panggabi hanggang madaling araw. Para hindi sabay-sabay. Di ba? Ang mga estudyante, ang prioridad, di ba, at yung mga nagtatrabaho, kunyari, sa mga restaurant, kasi kailangan natin yan. Pero yung ibang pwede natin pag-iba-ibahin eh. Para wag magsabay-sabay. Ang mangyayari pa nun, dadami pa ang trabaho ng mga jeepney drivers o ng mga bus drivers. Dire-diretso. Pero walang nakakaisip, di ba? Walang nakakaano. Parang pag every time na parang disappointed na lang o Kasi disappointed lahat na ng lang. mga public servants natin, selfish interest lang. Sila lang ang iniisip nila. Alam mo, gagaling ko lang sa Southeast Asia, sa Vietnam, sa Indonesia, sa Malaysia. Naiwanan na tayo, Coco. Yeah. Ang gaganda ng mga airport nila, ang gaganda ng daan. Eh, yung daan natin, from the airport, papuntang syudad ang daming mga potholes. Hindi ba?
Kasi naman, binabakbak, ispalto dito, butas doon, korap dito, nakaw doon. Isipin mo nga, congressman, may bonus sa 2 million, samantalang tayo 500, pinagkasya sa Noche Buena. Yan po ang viral po na nagpapalabas po sila ng mga issue para makalimutan ng flood control. Para ito mga nagsasalita na ito, sila yung banatan. Tignan nyo, itong issue ng ng pangako ni BBM na may makulong, nawawala na naman. Flood control, gusto nilang mawala. Kaso, nandito tayo na laging bumubuljak sa kanila, di ba? Anong mangyayari? Puro korap. Puro nakaw dito, nakaw doon. Binul sa lahat. Sabi nila, may makukulong, wala naman. Anong petsa na? Alas 4:25. Enero 4, 5 na bukas. Naku po, Coco Martin, banatan mo nga sila. Diba? Hindi konkreto. Napag-iwanan tayo. I'm sure when you also travel, minsan sinasabi mo, ano nangyari sa ating bansa? Sayang, no? Nanginayang ako sa atin, sa mga Pilipino, na kapag tayo nasa abroad, di ba? Sa totoo lang, pinag-aagawan tayo. Dahil ang gagaling natin, ang sisipag natin. Pero dito sa sarili nating bansa, parang walang pag-asa. Yung totoo, para ako nararamdaman kapag tanong niyo ako, hindi ko alam. Ang hirap sagutin, pero wala akong nakikitang future. Kasi ngayon, honestly, nanonood tayo, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kung may mangyayari ba. Nadidepress ka ba pag nanonood ka ng balita? Opo, syempre. Di ba? Napakasakit. Kasi nga, parang ngayon, di ba, aminin na natin, I'm sure pati ikaw, pag nagdadasal ka, ano pinagdadasal niyo po? Lord, sana po ingatan niyo ako, lalo na ang pamilya ko. Ilayo niyo sa kapahamakan sa anong pangalan. Tama, eksakto. Bakit tayo, di ba, takot na takot tayo? Di ba, parang yun laging pinagdadasal natin. I'm sure lahat ng tao ngayon din sa Pilipinas. Si Cara David, iba yung yung wish niya. Mategi lahat ang mga korap sa Pilipinas. Ayan, ilan na yun, si Jacob, si Cabral. Ito, fake news lang kay Boyeng Rimulya. Hindi totoo yun. Yung pumanaw na. Kumakalat kasi na ito ay pumanaw pero peke pala. Nagsalita si Boyeng sa social media na sabi, peke. Yun nga lang, hindi naman nag-video. Kaya ngayon, tumitindi yung speculation na si Boyeng may masamang nangyari. Nako, sana wala naman. Para meron tayong napapanood na laging nagpapa-presscon, di ba? Ganun. Kasi alam natin na hindi maganda yung estado ng bansa natin. On a positive note, what is your wish for the Filipino people? Wala namang ibang solusyon kung ako, sinabi ko na to, yung unity, yung pagkakaisa natin. Kasi pag di tayo nagkaisa, kahit ano mang pinaglalaban natin, kahit ano mang gusto natin mangyari, walang mangyayari. Kasi pag tayo nagkakaisa at magkaroon tayo ng isang magaling na leader at susunod tayo, may mangyayari. Kasi sayang yung talento natin, sayang yung galing ng mga Pilipino. So, importante talaga ang darating na eleksyon sa 2028. Sobra. Sobra. Maraming salamat, The King of Primetime. Ayan mga kababayan, si Coco Martin, bumanat na mga kababayan ko. Ang sabi ng komento, simple solution sa traffic mess into Metro Manila is the strict implementation of traffic rules, regulation, penalties, and fines. Nako po, mga kababayan ko. Yan ang sinasabi natin. Ano ba ang solusyon? Bakit wala? Ang solusyon dyan, ipakulong lahat ng mga kurakot. Sinabi nyo, December 15, ano nang nangyari? Wala. December 25, anong nangyari? Wala din. December 31 na, wala pa rin. Ayan. Yung lumabas si Cabral Files, sa listahan na lahat, wala pa din. It's not a solid proof na ikaso ito sa mga politiko. Ayun. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala pong nangyayari. Wala pong resulta. Kay si Marcoleta, sumasabog na sa galit. Puro sapsap. Ayan, dati si Diskaya nakaganito. Nung kinulong, naka-dirty finger ito, mga kababayan. Ayun, imbes na magsisi, imbes na magmakaawa, ayun, parang siya pa yung talo. Parang siya pa yung nagulpi.
Kasi nga naman mga kababayan, yung mga malalaking mga kawatan na mga buhaya ay hindi nahuhuli. Si Diskaya lang talaga ang pinag-initan. Parang itong yung dati, yung 12 billion, si Napoles, siya din ang nakulong. Siya lang po na kanilang tau-tauhan na kumbaga sa pon po ito. Ginawang alalay. Ayan, mga butete. Yun ang nakulong isa-isa lang. Pero ngayon wala po. Sa dami po ng mga sangkot na mga malalaking pangalan. Pati yung si Main Mendoza, yung asawa niya. Nasa listahan din. Pinasabog din ni Diskaya yun. Pero wala. Nandyan din yung asawa ni yung First Lady. Nandyan din sa listahan ni Cabral Falls. Yung anak ni BBM, nandyan din. Yung tiyuhin, nandyan din. Di ba mga kababayan? Wala pong mga development. Tila gusto nang kalimutan. Pero hindi po nakakalimutan ng taong bayan. Ilang buwan na po itong issue na mag-iisang taon na. Nagpalit na po ng taon. Isang taon na po itong issue na ito. Walang nakukulong. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo? Dito, sa pasabog ni Coco Martin, kayo nang humusga. Isang comment, isang like, isang share po, isang subscribe. At ikomento nyo kung taga saan po kayo at re-replyan ko isa-isa. Okay po? Salamat. God bless po. Manigong bagong taon. Yun nga lang mga kababayan, walang nakukulong eh. Ano kaya dapat gawin sa mga ito? Ano yun? Magtatago na lang, tapos magpapaviral, tapos ililihis ang issue. Sasabihin na naman ni Auntie Claire, nako peke yan, chismis yan. The best president ang ating nakaupo. Nagtatrabaho. Hindi natutulog. Ang laki na ng aibag niya. Halak mga kababayan. Ito ang tunay na leader. Yung isa, paano lang, para gala-gala, naging Chakidal na. Ayan, nagyabang, Chakidal daw siya. Ikumpara mo mukha niya, mukha na siyang Chakadal. Yan ang sabi ng mga komento, hindi ako nagsasabi. Kasi nilait niya, itong si BP Sara, na Chucky daw, mukhang Chucky pag nagagalit. Di ba si BP Sara ang pinakamagandang mukha sa politika? Kung ikumpara mo naman itong si Auntie Claire na vlogger, mas matanda pa itsura nito. Mga kababayan. Di ba? For transparency, for a better democracy. Mabuhay mga kababayan. Salamat and God bless.